worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso. Akayin kay Kristo ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa ating Panginoon. Good morning! Morning, mga kapatid. Praise God! Yes. Oo, glory to God! Isang mabiyayang umaga at araw ang muling ibinigay ng Diyos sa ating lahat. Glory to glory, glory to God. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Memory verse of the week natin. 1 Corinthians 4 verse 7. For who sees anything different in you? What do you have that you didn't receive? If then you receive it, why do you boast as if you didn't receive it? Sa Tagalog version. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Hallelujah. Glory to God. Good morning po sa inyong lahat. Forty days na 40 lang. days, Madali lang yan. Konting tulog lang yan. 40 days na lang. Purihin na dyan. Good morning. Opening prayer. Yeah. Good morning mga kapatid. At sa araw na ito, muli nating mabibigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa kagalingan namin physically at patuloy mo pagpapagaling sa amin. Patnubayan din po ninyo yung mga may sakit ngayon na nangangailangan ng kagalingan sapagkat kailangan po namin ang iyong tulong sapagkat wala po kami magagawa kung wala kayo. Kaya sa umagang ito, Lord, mangusap ka sa amin ang iyong guidance sa pamagitan ng banal na Espiritu ang siyang tutulong sa amin upang mapaliwanag namin ang kahalagaan ng iyong banal na salita sa aming pag-aaral ngayong umaga. Kaya ang aking mga kapatid na sumusubaybay, pagpalain mo po sila at bigyan ng unawa at buksan ang kanilang kaisipan at puso upang muli nagkakasama-sama kami na nagpapatuloy at nagbibigay kaluguran sa iyong banal na pangalan. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa Panginoon sa isa na namang araw upang tayo po ay makapag-aral ng kanyang banal na salita. Ang ating pong title ngayong umaga is Sanctification is Growing Toward Maturity in Christ. At dito natin kukunin sa 2 Peter 3 verse 18. Basahin ko po mga kapatid. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo at sa pagkakilala sa Kanya. Amen. Ano po ba ang sinasabi dito ng ating Apostol Pedro? Ang sabi niya, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Dito po, ini-encourage tayo na lumago. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang paglagaw ay kanais-nais at inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Ang paglago ay pagiging katulad ni Kristo.
At ito ay panghabang buhay na aktibong gawain upang tayo ay patuloy na umunlad sa ating spiritual na buhay. Makapangyarihan ng Diyos at kung at siya na gumagalaw invisibly sa ating buhay at aktibo siyang kumikilos upang tayo lumago sa kabanalan o tinatawag nating sanctification. Nang tinanggap natin si Hesus Kristo, ay dapat nating tanggapin din ang mapagpalang pagkilos niya sa ating buhay. At sa tulong ng banal na Espiritu sa ating buhay at ang ating paglago bilang isang Kristiyano o mananampalataya ay nakadepende sa ating Panginoon. Kaya sinabi nga niya, God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Sa Hebrews 5:11 to Onwards. Hebrews 6:1, Apostle Paul writes about spiritual growth. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay nito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas sa pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. What is growing in maturity means? Growing in maturity in Christ involves becoming more Christ and developing a deeper knowledge of Christ. Kailangan malalim ang pagkaunawa, pagkilala natin sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. And what does it mean to be mature in Christ? Being mature in Christ is being conformed to His image. And therefore, it is walking as He walked. Nung tinanggap po natin si Hesus Kristo, kailangan lumakad tayo kung ano ang pinagagawa ng ating Panginoon ayon sa kanyang tungkulin bilang head natin. At being rooted and built up in Him in faith, mga kapatid. At katulad ng kanyang pagtuturo, abounding in thanksgiving sa Colossians 2:6-7. Kaya most of us want to grow. Sino bang hindi gustong lumago? We want to mature, of course, and most of us want to be like Christ. Kaya ang Amen. katanungan nga natin, are we actually growing in Christ-likeness as God intended? At sa ating pag-aaral ngayon, ang tanong po natin, how do you grow to maturity in Christ? Okay, maturity in a person is defined as the ability to respond to a situation in an age-appropriate manner. Tama nga naman. Dahil kasi kung minsan mataas na ang edad, ay iba pa rin ang pagkilos. At inaasahan natin na sana kung ikaw ay mataas na ang edad mo, ay meron ka ng kakaiba at more responsible response sa mga iba't ibang mga situations sa buhay. So when we say maturity, it means fully grown or fully developed. Ang isang taong matured, meron na po yung self-control, marunong ng rumispeto, marunong nang gumawa ng mga tamang mga decisions. Kaya nga sabi dito sa binasa natin sa Hebrews 5, di ba? Marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Ang ating dapat na mangyari sa buhay natin bilang mga Kristiyano, tayo po ay mag-grow to maturity in Christ. Kaya nga sinabi sa 2 Peter 3:18 is, continue to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. But we have to remember, growing is not something that happen quickly or madalian. It takes time to grow. And all living things must grow. At hindi naman po yan kaagad-agad. Maski nga ang isang buto ng isang prutas, kapag itinanim mo, it takes time to grow. There's no shortcut, mga kapatid, upang mapabilis ang ating paglago sa spiritual. Now, secondly, to grow in Christ means to
to deepen our relationship with Him. Kaya itong lesson natin ngayong umagang ito ay makatutulong sa atin upang tayo po ay mag-grow o lumago. You know, importante po kasi ang paglago, mga kapatid, because we cannot be babies all the time. Noong tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesukristo, natanggap na natin ang kapatawaran, we are now made spiritually alive in our Lord Jesus Christ. So natural lamang na magkaroon ng pagbabago mula sa isang buhay na kawalan ng buhay, buhay na walang buhay. Ngayon tayo ay may buhay na buhay. So natural lamang na ang mga bagay na living things ay mag-grow. So all must grow. Tulad ng isang baby, kapag ipinanganak siya, kailangan dumating siya sa level na siya ay maging adult. Yung mga halaman, kapag itinanim mo, di ba, lalo na mula sa buto, kailangan ito lumago at maging isang full-grown na halaman. At kung ito naman ay, halimbawa, isang punong mangga, mula sa isang buto, ito ay magiging isang napakalaking puno ng mangga at namumunga. Yun ang mahalaga. At yung mga businesses, di ba, sometimes there are businesses that started small, pero tumating din ang panahon na sila ay lumago at lumaki at nagiging ang isang napakalaking enterprise. Kaya yung lesson natin ngayon na paglago patungo sa maturity sa ating Panginoong Hesukristo ay isinulat ito ni San Pablo to encourage all of us sa Ephesians 4:15 na tayo ay lalago sa lahat ng paraan kay Kristo na siyang ulo sa makatuwid bagay si Lord Jesus Christ. Kaya nangangahulugan na si Jesus ang ating modelo. Siya ang ating example sa ating buhay. At siya rin ang source ng ating kalakasan upang tayo ay magkaroon ng isang mabuting paglago sa ating buhay. No, spiritual maturity doesn't happen automatically. It's not an aging process. It is not measured by calendar or gray hairs. It's our attitude. Ito yung ating ugali. And it's not our age that yields spiritual growth. Remember na yung ating growth is not something that we achieve on our own strength, but by depending on our God. Hindi ito ayon sa ating sariling karunungan o sa ating lakas, kundi ayon sa pananampalataya natin at pagsunod sa ating Panginoon. At nasasaad yan sa Ephesians 2:8-9 na sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo inaligtas sa mamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi ito mula sa ating sarili. At sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay nagkakagawa ng mga mabubuting gawain na inihanda ng Diyos noong paman. Sa John 15 verse 5 ay tinukoy ng Panginoong Hesukristo ang puno ng ubas at ang sabi niya ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng marami. Dahil bukod dito, wala kang magagawa. Kaya dito ay nasa saad na ang ating paglago ay nakadepende sa ating Panginoon. Naririyan ng Diyos, mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, tutulungan niya tayo at yan naman ang kanyang goal para sa ating lahat na tayo ay lumago. Hindi maganda at sinasabi nga ng Biblia na hindi mabuti na tayo ay manatili na mga baby Christians. And then, spiritual maturity also requires self-discipline. Yan ang sinasabi ng 1 Timothy 4:7 na ipamuhay natin na ating pananampalataya at sa ating pang-araw-araw na buhay ay i-practice natin ang pagsunod at disiplina sa buhay natin. Sa Colossians 1 verse 28, sinabi ni San Pablo na ang purpose ng kanyang ministry is to present the people as mature in Christ. At ito rin ang nasasaad sa Galatians 4:19 na sinabi niya, sa aking pagtuturo sa inyo lahat ay para ako nakakaranas ng hapdi ng isang panganganak. Sabi niya, meaning to say, hindi siya madali. At hindi ganun-ganun lamang ang ating paglago. Mayroong mga dadaanan tayo, mga iba't ibang klase ng situations until such time that our Lord Jesus Christ is formed in our
lives. Kaya yung Greek word ng Ang Greek word ng salitang maturity, Maturity ay sa Greek ay telos. telos. Oo. It has the means of something coming to the point of completion. Coming to the point of completion. Something turning out to be the thing that it was meant to be. Oo, halimbawa, yung isang mangga, Hindi, nagtanim yung, ka, yung seed nga ng mangga, ng prutas ng mangga, inaasa mong makomplete ito na isang puno ng mangga. pag nag-mature na siya, mamumunga siya ng mangga. Oo. Hindi ibang bunga. Oo, tama. Kaya nga sa ating buhay, minsan narinig ko nga ang aking lola. Madalas siya sinasabi, mag-mature ka naman. Hindi ko maintindihan kung ibig niya mag-mature ka naman. Ibig niya pala sabihin, gumawa ka ng bagay na nakalulugod sa aking pagtingin, nakalulugod sa pagtingin ng Diyos. Kasi minsan may mga gawain tayo na hindi natin alam na masama pala yun. Ginagawa lang Mali natin pala yun. na gusto lang natin. Akala mo tama. Kala natin tama. Kaya pinagsasabihan tayo yung mga matatanda nung araw, talagang yung mga bibig nila matalas, pero masakit man pakinggan, pero maaalala mo hanggang ngayon. Mag-mature ka naman. Ano ka ba naman? Ano ka ba? Hindi ka ba magbabago? Hindi, sabi, tumatanda kang paurong. Narinig niyo na ba yan? Oo. Parang ka tumatandang paurong. Pero parang tumatandang paurong. Tingnan natin yung mga Bible verse, no? Siya sinabi. So Hebrews 6:1 urges us to press on maturity. And defines maturity dito sa Hebrews 5:14. Someone who has been trained to discern good from evil and someone who can receive the solid food of deeper Christian insight, having mastered the elementary teachings, which is milk Which for are milk. babies. So, sa Ephesians 4:13, dito it describes a mature person as measured by the fullness of Christ. Inilista rito kung ano ang nagiging resulta ng isang mature person. Ibig sabihin, no longer being deceived by false teaching as children would be. Ikaw ay nangungusap ng katotohanan in love. Similarity to Christ and in turn causes the entire fellowship to grow together in love. Kapag tayo nagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, di ba nyo napapansin, nag-exude yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Wala ka nang masasabi pang ibang bagay, kundi pagmamahal sa iyong kapwa, namumutawi sa iyo ang lahat ng bagay na nakalulugod na galing sa ating Panginoon. Kaya as we grow, kaya lahat nga ng isang pagtitipon, kapag ang pagmamahal ang siyang lumalaganap sa isang kongregasyon, di ba ito'y nag-grow? Nakikita mo yung paglago. Kaya makikita mo na we could really understand maturity partly in terms of Christ-likeness. Oo, sinasabi pa rito ni San Pablo sa kanyang sulat, kapag nag-grow ka na, nag-mature ka na, hindi ka na matutulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi ka na maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang mga maling pagtuturo sa kanilang katusuan dahil sa kanilang mga paglilinlang. Ika nga matalas ka na, madali ka nang makadiscern at nagsasalita na ngayon ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig at nagiging kalarawan na ng ating Panginoong Hesukristo. Dito nga sa James 1:2-4, no? My friends, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way. For you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure. Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. Minsan mabigat, no? Pero kung titignan po natin ang meaning nga ng maturity, sabi nga in Greek is telos.
Meaning, ang sabi ko nga, turning out to be the thing that it was meant to be. Ibig sabihin, dumaan man sa iyo ang trial, ang paghihirap, kapag na-endure mo yan, makukomplete ang iyong paglago sa ating. Kasi matututo ka Matututo ka kasi. Kaya nga inaalaw, ito nga nakita ko no, inaalaw talaga ng Diyos yung negative situation para tayo mag-mature. Totoo yan. Sometimes, itong mga negative situations, it makes us better or bitter. But kung tayo po ay magre-respond positively sa mga negative situations, it will make us a better person. And more importantly, matututo tayo, magmamature tayo. At alam naman natin yan dahil dumaan naman tayong lahat na dyan sa sitwasyon na yan at bahaging yan ng ating buhay. Pero ang magandang comfort naman, maski negative yung situations mo, andyan ang Diyos. Sinasamahan tayo, kino-comfort niya tayo sa gitna ng ating mga difficulties. Kaya yung spiritual maturity, importante po ito sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kasi ang sabi ng Biblia, new believers as feeding on milk. We cannot be taking milk all the time o sa loob ng ating buhay, sa loob ng buong panahon ng ating buhay. We have to come to a point na kailangan kumain din tayo ng mga solid food, mga pagtuturo, mga salita, mga aralin na talaga makakapagpatibay sa atin at makapagbibigay kalusugan para sa ating paglago. Naalala niyo ba yung mga puno? Di ba sabi para lumago at mamunga? They hurt the tree, they cut the tree. Yung Tinatapyas. Pag-uwi ko nga doon sa bahay sa Santa Rosa, napansin mo ba yung abukado? Ay, bakit maraming tusok itong abukado? Daming taga sa Taga. trunk. Ginawa ng tenant. Tinaga ng tinaga. Siguro dumami ang bunga. Wala naman ang bunga ngayon. Nakuha na niya lahat. Sabi ko, ganun pala sinasaktan talaga para daw tumibay at lumago yung yung puno. So, ganun din tayo. No, we cannot be babies all throughout our life. Kaya nga isang baby, nakakatuwa ang baby pero ayaw mo rin man siya baby all the time. Gusto mo naman siya dumating sa grade 1, makagraduate ng elementary, makagraduate ng high school, at makarating ng college at pagdating ng panahon, tuwang-tuwa ka na siya na lumago bilang isang adult. Kaya yung 1 Corinthians 3, verses 2 to 3. Okay. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. So, balit hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan, pag-aaway, palatandaan ng makasanlibutan pa kayo at namumuhay kayo ayon sa laman. So, we need to grow, my dear people of God. Tingnan natin na ating sarili. Are we growing as God has intended us to be? We have to feed ourselves properly. Kaya kailangan po mag-mature tayo sa ating buhay and reflect the very nature of our Lord Jesus Christ. When we are born again, ang banal na Espiritu ngayon ay nandirito na ngayon sa atin at tayo ay kanyang tinutulungan, inaalalayan, ginaganya tayo upang tayo ay marating natin yung level na tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. And this process is known as regeneration. Ang ginagawa ng Banal na Espiritu ay inaalis niya yung mga residue ng mga kasalanan at yung mga pamamaraan ng mundo at ginagawa niya tayong bago ayon sa larawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung spiritual maturity is the is expected result kapag tayo po ay may bagong buhay na if we are born again. Kasi we cannot be babies. I keep on saying this. We have to grow, my dear people of God. You know what? The other time, few days ago, I was talking to someone. Well, kamanggagawa. And I said, ano man nangyari sa'yo? Bakit ayan ka na naman? May kaso ka na naman. Sister, akala ko kasi matatag na ako akala ko okay na ako. Akala ko malakas na ako. Ganun ang
Paano mo pakiramdam ko? Opo, maliho pala ako. Sabi ko, naku naman, sabi ko, magbago ka na, sabi niya. Opo, sagot sa akin. So you see, sometimes we think we're already okay. Kala natin, ang lakas-lakas mo na. Carry mo na. Ano man ang mangyari, carry mo. But you know what? We're growing, my dear people of God. Tayo po ay lumalago. At tayo ay lumago. Sapagkat yan ang plano ng Diyos para sa ating lahat. We really have to do away, remove sinful desires. At tayo ba ay maging masunurin sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ng ganito, tayo po ay makapamumuhay ng isang banal na uri ng buhay. And we have to maintain this kind of lifestyle, a holy lifestyle, a holy kind of living. Kasi hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Paano tayo paghaharian ng kaharian ng Diyos kung hindi tayo susunod sa Kanya? So, our spiritual maturity is a reflection of our relationship with God. So, if we are not in a good relationship, hindi maganda yung ating relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid, we cannot bear fruit. Paano tayo makakamunga niyaan? Paano tayo makakagawa ng mabuti? Paano tayo makakasunod sa ating Panginoon? And after all, alam niyo, ang maturity napakaganda. Kasi lumalago tayo sa karunungan, lumalago tayo sa mga hindi natin alam na bagay. At we get to realize this, no? The more we get to know about our Lord, the more we study the Word of God, lumalalim ang ating pangunawa. At ito ang naglilid sa atin upang tayo ay mag-mature. How do we respond to different situations? Dito makikita natin yung ating sarili. Minsan may isang pangyayari, ganito ang naging reaction mo. Then maybe siguro after a while, you get to check yourself, oh my, am I right or am I wrong? Was I responding properly or improperly? Kaya magandang pag-aaral. Kayo din mga kapatid, pag-aralan din po ninyo ang tungkol sa maturity. And another thing is, maturity is important because maturity helps us manage our behavior. It helps us manage our life. We get to learn to respond properly to different challenges in our lives, and we are able to make good decisions. And there are 3 means wherein God uses to help us grow in maturity in Christ. Number 1 is people. Secondly, God uses circumstances. Ito yung iba't ibang sitwasyon sa buhay natin, whether they are positive or negative. And thirdly, spiritual disciplines. Ito yung mga pagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. So let's say, yung people. Alam niyo, maraming ginagamit ang Diyos ng mga tao. Kaya we have to listen to other people. Sometimes we think we are right. Oh yes, ganon tayo kung minsan. But you know what? God is so good. Meron siyang gagamitin na tao na biglang may masasabi sa iyo na we have to learn to listen and see if galing sa Diyos, kung galing sa tao lang, o opinion niya lang ito. Kasi gagamit ang Diyos ng mga ibang tao upang tayo po ay turuan. Yung Proverbs 27 verse 17, Proverbs says, iron sharpens iron, and one person sharpens another. So God sends us the right people at the right time to teach us and leads us to grow. At yung kanilang buhay, ating nakikita, kasi napakaraming ang tao nakapaligid sa atin, Hebrews 12 verse 2, tinitingnan yung ating buhay. Alam mo yun, we get to learn from them. Kaya alam niyo, sa fellowship, di ba may sharing period? You know, I listen to sharing periods kasi I learned a lot from them, from their experiences. Matututo ka. Biro mo, nangyari sa kanila yung ganong klase ng sa iyo, hindi pa nangyari. Ay, salamat sa Diyos. Hindi na ako gagawa ng ganito para hindi ko maranasan. That's why yung sharing period, alam nyo, napakahalaga po yun sa ating mga pagtitipon. Their lives, the lives of other people, becomes examples for us. So we get to know what to do and what not to do para tayo po ay magkaroon ng isang maayos na buhay. Pangalawa, Pangalawa yung tinatawag nating circumstances.
different situations in life at positibo man or negative. Para tayo lumago, dapat makita natin kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kung may nakita tayong pagkakamali ng ating kapwa at naiayos niya yon sa pamagitan ng tulong ng Diyos, ma-acknowledge natin ang kabutihan ng Diyos ay laging nandun ang tulong niya. Subalit kung ang taong iyon nagkamali at hindi gumawa ng mabuti ayon sa Diyos, ang pagkakamaling iyon ay mayroong katapat na at mapait na resulta, no? Kaya consequences. Kaya gumagamit ang Diyos ng mga experiences sa atin, both good and bad, para tulungan tayong lumago. Especially yung mga tinatawag ng nating adversity in lives. Kaya nga sa Peter 1, 1 Peter 1, 6-9, sinabi niya, ito'y dapat ninyong igagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Sa loob ng maikling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Ito ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayoy kayo papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw ng mahayag si Heso Kristo. Minsan pag dumadaan tayo sa isang mabigat na sitwasyon, nagkakaroon tayo ng konting tampo sa Diyos. So nadidrip away tayo sa panukalan ng Diyos sa atin. Nung tawagin tayo ng Diyos, tignan natin ang ating sarili. Bakit ba ako tinawag ng Diyos? Dinala niya ba ako rito upang magkaroon ng problema? Magkaroon ng circumstances na hindi ko kaya? Dinala ka ng Diyos sapagkat sa labas, kung wala ka sa loob ng pamahalaan ng Diyos, mas mawawala ka sa isang bagay na hindi ka aya-aya ang mangyayari sa iyo. Kaya nga kung titingnan mo natin ang ating buhay natin, kanya-kanya tayong experience, bakit tayo napunta sa isang congregation o sa isang simbahan na katulad nito, nakikita natin na ang kahalagahan ng buhay natin ay kahalagahan na binigay ng Diyos sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na mahalaga para sa Kanya. Kaya gagamitin ng Diyos kung kahirapan man yan, pagtutuwid man yan, upang makilala natin ang lubusan na kailangan nating umasa sa Kanya. Kaya nga may mga spiritual disciplines sa 2 Timothy 3:16, sinabi niya na kailangan natin na mamuhay ayon sa Kanyang mga salita. Kung tatanggapin lang natin ang mga correction, yung mga pagtuturo niya, magkakaroon tayo ng isang buhay na madisiplina ayon sa Kanyang mga salita. Pero kung hindi natin tatanggapin, mapapariwara ang ating buhay sapagkat nais ang Diyos na Kanyang salita ay katotohanan at ito'y makapagbabago sa ating buhay spiritual. Yung mga trials, negative situation na nararanasan natin, they come to us without, never with a cause. May dahilan po ito kung bakit ito inaalaw ng ating Panginoon. Kasi yung Romans 5:3-4, because suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Inaalaw ng Panginoon ito at tayo ay nababago sa bawat pakikibaka, sa bawat mga sandali ng pagdurusa. Isipin mo na lang yung mga pag-aaral, yung mga experiences na nangyari sa atin noong araw. Tayo naman ay nabago eh. Pero makikita po natin mga kapatid, dumaan tayo sa mga mahihirap na bahagi ng buhay natin. Nung araw totoo. Pero kita nyo, andito pa rin tayo, malakas pa rin tayo, buhay pa rin tayo, sapagkat sinustain tayo ng Panginoon noon. Kung tayo ay Kanyang sinamahan noon at inalalayan, at ito ay bahagi rin ng Kanyang pagtuturo sa atin, lalo tigit ngayon, sasamahan tayo ng ating Panginoon sa mga panahon na kailangan natin ang ating Panginoon. At masging ang ating Panginoong Hesukristo, even Christ, He learned obedience through what He suffered in Hebrews 5:8. Kaya yung mga spiritual disciplines tulad ng prayer, study, meditation, fellowshipping, pag-aaral ng salita ng Diyos, you see, lahat po yan ay importante sa buhay natin. Mabuti ka at binibigyan tayo palagi ng Panginoon ng panahon para tayo ay makapag-aral
upang lalo pa nating maunawaan ang ating buhay Kristiyano. So, we discipline ourselves. Kailangan turuan din natin ating sarili. We have to use that part of our brain wherein merong part ng brain na this I wanna do. There is another part of our brain wherein this what I do not want to do. At meron isang part ng brain natin na tagasabi na this is what I should do. So we have to train these parts of our emotion ng ating brain para po maging maayos ang pag-develop ng ating character. At sinasabi sa atin ng Biblia na kung ano naman ang masama ay huwag nating gawin. At kung ano naman ang mabuti, yun ang ating sundin. Ngunit, kung alam mo namang tama at hindi mo sinusunod, ay hindi yan mabuti at hindi makatutulong sa atin at hindi kalulugod dyan ng ating Panginoon. So, kinakailangan po natin na i-train talaga ang ating sarili para tayo ay lumago. Dinidisiplina natin yung ating sarili, sinasanay natin yung ating sarili para sa layunin ng paglago at ng kabanalan, yung ating sanctification. Kaya ang Biblia ay nagtuturo sa atin, mga kapatid, na ang pag-aaral, it leads us to maturity. Kaya sinabi ni San Pablo sa Filipos 4:11, sabi niya, natuto siya maging kontento. Natuto siya maging kontento. So meaning to say, hindi niya alam yun noon. Pero natutunan niya. So sa buhay natin, may mga situations talaga na matututo tayo eh. Kaya inaalaw lahat talaga yan ng Panginoon. Manalangin lamang tayo at tutulungan tayo Diyos. I-reveal ng Diyos why all of this is happening. At tutulungan niya tayo na maintindihan natin ang lahat ng ito. Meron talagang mga sitwasyon na makakatuklas ka pa eh ng mga iba't ibang mga principle sa buhay upang tayo ay magkaroon ng lakas, upang tayo po ay mahusay na lumago. Pag tiningnan mo ang isang halaman, hindi mo lang naman ito binibigyan ng isang urea. Binibigyan mo rin ito ng fruit flowering na vitamina, na fertilizer. Binibigyan mo din ito ng mga hugas bigas, binibigyan mo din ito ng mga balat ng saging, para ngayon inilalagay mo, nagko-compose ka pa, para lumusog ang isang halaman. So ganun din ang ating Panginoon. Maging maunawain tayo na ang mga sitwasyon sa buhay natin ay para sa ating paglago. Lahat naman tayo dumadaan eh. Mahirap nga lang. But we have to be strong enough to overcome. After all, Christians are overcomers, mga kapatid. Natututo tayo. Negative situations, nandiyan yan. Hindi mo maaalis yan. Ang mundo napakagulo. Maraming mga nagaganap. But we have to depend on our Lord Jesus Christ, who is the author and the finisher of our lives. Sa John 15, verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should abide, and that your fruit should advise. So, kung ano man ang hilingin natin sa ating Diyos Ama, ibibigay niya ito sapagkat nais niya na tayo ay mamunga. Kaya nga, the verse, ang salitang bearing fruit also give us insight into maturity. Katulad ng isang mature na puno, kapag ito'y nagbunga na, fruit can mean growth in character also sa ating buhay. No? Bakit nga ba nagbibigay ito ng bunga sa ating karakter na pamumuhay? Sapagkat kung baga sa nutrients ng halaman, ang nutrients natin yung salita ng Diyos, yun ang magbibigay sa atin ng bunga upang lumago tayo. Kaya nga ang purpose ng ating belonging to Christ so that we might bear fruit. Yan ang talagang gusto ng Diyos. Kailangan tayong mamunga at ang bunga niyan ay kailangan magamit natin sa pamamaraan ng gusto ng ating Diyos. Ang susi ng pamumuga, mga kapatid, is what? You have to be close to our Lord Jesus Christ. Maging malapit tayo sa ating Panginoon. At ipinangako nga ng ating Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu, ang sabi niya ay ibibigay sa inyo ang banal na Espiritu. At siyang tutulong sa atin upang
magkaroon tayo ng bunga ng banal na espiritu sa Galatians 5:22. So ito kasi ang plano ng Panginoon sa atin, na tayo ay magkaroon ng isang maayos na uri ng buhay. At meron tayo nitong bunga ng banal na espiritu sa Galatians 5:22. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. At ito namang lahat ng qualities na ito ay meron sa ating Panginoong Hesukristo. So ang nais ng Diyos, for us to be conformed to the image and likeness of our Lord Jesus Christ, meron din tayong ganito. And there are also benefits in maturing. Meron tayong kapakinabangan, kaya mahalaga ito sa buhay natin. We develop character qualities. See? At itong mga qualities na ito, it helps us, it guides us in difficult situations and makes us useful to God and useful to other people. At itong mga bunga na ito, these are admirable qualities na kung tayong meron ng ganito, mga kapatid, tayo po ay kasiya-siya sa puso ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung maturity, ay tinutulungan din tayo nito na mag-take part sa growth and spread of God's kingdom. Kasi di ba yung Matthew 6:33, kasi sino ang gagamitin ng Panginoon to spread the gospel? Ay hindi naman pwede natin gamitin yung mga babies, di ba? Babe pa sila. And there are times when babies, late nga silang magsalita, late nga silang maglakad, matutong lumakad. So Christians needs to grow. We need to understand itong pamamaraan ng Panginoon. Kailangan maunawaan natin ano ba ang plano ng ating Panginoon. At yan po ay unti-unti nating mauunawaan, unti-unti nating matututunan, unti-unting madedevelop sa atin ang desire na marami pang mga tao ang madala sa kaharian ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kapag tayo po ay nag-mature na, my God, ang desire mo ngayon ay, naku, sana yung aking kamag-anak na ganito, yung aking classmate na ganito, yung aking kaibigan na ganito. Kakaroon ka ng desire na ang ibang tao ay magkaroon ng kaligtasan at matamasa ang dakilang pag-ibig ng Diyos na hindi mo masukat. At kasiya-siya sa puso ng bawat isa, kapag nakaugnay ka kay Kristo, naku po, hindi malirip at hindi masukat, na kasiyahan at mga pagpapala ang ating matatanggap sa ating, mula sa ating Panginoon. Kaya, sino ang gagamitin ng Diyos? Siyempre, yung mga matured Christians. Kaya nga, di ba, kapag baby pa lang o bago pa lang ang mga members natin, hindi natin inaalaw, ha, mga kapatid, kung minsan nakikita natin, o sige, bago pa lang yan, attend pa lang ng ilang araw niyan, ilang buwan na lang, sinasalang mo na kaagad sa isang mahirap na gawain o ano. Hindi, we have to prepare them. We have to equip them, mga kapatid. At yan naman ay napag-aralan natin nung tayo ay nag-aral sa Bible School, di ba? Na kinakailangan i-prepare ng mabuti, lalo na sa pagtuturo. Diba? Hindi natin basta-basta patatayuin at patuturuin ang mga hindi pagganap sa kanilang kaalaman tungkol sa ating Panginoon at sa salita ng ating Panginoon. Kaya in summary, yung maturing person, ini-expect natin yan, diba? Na yan ay may kakayanan na humarap sa mga difficult situations. Ang isang taong matured na ay kaya niya ng ayusin yung kanyang behavior, kaya niya nang baguhin yung kanyang sarili, at kapag alam niyang mali, ay mali talaga. Meron siyang self-control, meron siyang good interpersonal relationship, at higit sa lahat, meron siyang bunga ng banal na espiritu, at pinakamahalaga, merong pag-ibig. In short, ang kanyang buhay is modeled after our Lord Jesus Christ. Kaya ang buhay ng isang matured person ay nagpapahayag na siya ay nasa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Pinangungunahan siya ng ating Panginoong Hesukristo, ginagabayan siya ng banal na Espiritu. Kaya tayo mga kapatid, bilang mga miyembro ng katawan ni Kristo, nabubuhay ngayon tayo ayon sa pag-ibig at sa mga principles, mga pamamaraan at mga pagtuturo ng ating Panginoon. Remember that maturity is not the same as information. If you are mature,
we become wise because all the teachings we have learned from the study of the Word of God. Kaya makikita natin ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang ating model. Siya rin ang power ng ating paglago. Now, there is a pattern. How do I grow? There is a pattern, mga kapatid. So makikita natin yan sa Romans 8:29. Alam niyo kung ano yung pattern? Our Lord Jesus Christ. He lived a sinless life on earth. At ang gusto ng Panginoon, that we shall be transformed into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. That we shall be like Him because we shall see Him as He is in 1 John 3:2. That's why our Lord Jesus Christ is the pattern for our growth. See? Si Jesus ang huwaran para po sa ating paglago. Kaya ang Diyos, kumikilos, ginaguide tayo. Minsan di natin napapansin pero tinuturuan po tayo ng ating Panginoon. Kaya kapag kumikilos ang Diyos, sometimes we don't realize this, pero let us be very discerning. Kumikilos ang Diyos palagi, mga kapatid, sa buhay natin. And Jesus is not only the pattern, but He is the origin of our growth. How? Because He gave His life to us. Mula sa isang buhay na madilim, kasalanan, nabago tayo dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. We are dead in our sinfulness, pero ngayon ay nakapaloob na tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Colossians 2:5. See, dati-dati tayo ay may buhay na kasalanan, pero ngayon ang buhay natin, it is now Christ who lives in me. Kaya in Hebrews 12, verse 2, it encourages us to fix our eyes on our Lord Jesus Christ as the author and finisher of our lives. So, si Jesus ang nagpasimula upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay and bring us to maturity. But we have a role to play. We have a responsibility. So, yung Greek word na telos, sa ibang version, itinatranslate po ito as perfect. Perfect. Pero, ayon sa content ng sentence na ginagamit mo, ang meaning nito, does not necessarily mean flawless o walang pagkakamali o kasalanan, but rather, it is attaining the fleshed-out form for which you were intended. Meaning to say, marating mo yung nais ng Diyos para sa iyo. You are reaching that very level for which God has intended you to be. And so, God wants us to be transformed and conform to the image of our Lord Jesus Christ. And we have to remember that the motivating energy behind our growth is our Lord Jesus Christ. Tanging siya lamang, mga kapatid. So, yung Colossians 1:28, kaya yung ating ministry, ang goal natin is to present everyone fully mature in our Lord Jesus Christ. Sapagkat sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. So, growing in the knowledge of our Lord Jesus Christ, ano ba ibig sabihin nito? Hindi ba, mga kapatid? Yung 1 Peter 3:18, nasa saan? Sabi sa iyo. Growing in the grace. We spoke of growing dito, no? In the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya patuloy nating binabagit ng spiritual maturity ay is not instantaneous. Ibig sabihin, kailangan tayong patuloy na lumago sa grasya at pagkakaalam natin sa ating Panginoong Heso Kristo. It takes time really. Tayo nga, 43 years na tayo. Kung i-measure natin 1 to 10 ang ating maturity or growth level, nasa na ba tayo? Maring iba, nasa gitna pa lamang, maring lumampas na dun sa gitna, o kaya baka bumaba pa dun sa gitna. Kaya tayo lang ang nakakaalam nito. Subalit sa patuloy natin na pagbibigay lugod sa ating Panginoon, pagsunod sa mga disiplina na ginagawa niya sa atin, patuloy na pag-aaral, patuloy na pagsusumikap na makagawa ng mabuti para sa ating Panginoon, ay mame-measure natin kung gaano na tayo lumago sa ating Panginoon. Kaya kailangan natin na idalangin sa ating Panginoon
napagkalooban tayo ng espiritu ng karunungan at sa pagpapahayag tungkol sa Diyos at lubusan natin siyang makilala ng gusto. Yan ay naisulat sa Efeso 1:17. Sinasabi nga niya, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. So dito, sinasabi ni San Pablo, ito yung kanyang prayer, na ang mga believers ay mag-grow. Yun ang kanyang nais, lalo pa nilang makilala, to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So he is asking to bring about growth in the believers in Efeso. Kaya sabi niya nga, prayer niya, may God grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love may have strength to know the love of God that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of our God. So, ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin, mga kapatid. Pakinggan natin siya. Napakabuti, napakabanal, at yung ibinubuhos ng kalangan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig para po sa ating lahat, upang tayo po ay maging ganap sa ating buhay. At yung growing in grace, talakayin naman natin to. Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Let's take about the word grace. You know, grace and knowledge are interdependent. So we have to rely on the grace of God. Alam nyo, grasya lang ng Diyos. And I really remember what Sister Ligaya keeps on saying before when she was still alive. Mga kapatid, grasya lang ng Diyos ang buhay natin. Huwag na huwag ninyong sasayangin. She keeps on repeating that, my dear. Alam mo, talagang naaalala ko palagi yung sinasabi niyang yan eh. Grasya nga lang naman talaga. At hindi naman natin na deserve itong grasyang ito. Ito po ay bigay pa rin sa atin ng ating Panginoon. Kaya gamitin natin. Ayusin natin ang buhay natin ayon sa grasya na ibinibigay ng ating Panginoon. And if we think na kulang pa, oh Lord, pray to God, more graces, more blessings, more favors, hilingin natin sa ating Panginoon. You know, at the beginning of our Christian life, you see, baptism is also important. You know what it means? Kinakailangan tayong mga mananampalataya. Daily, we have to die in our selves at mabuhay tayo as a new man sa ating Panginoong Heso Kristo. And this should be done daily. We really have to let go of our self. See, we have to do this by recognizing and repenting of our sins. Kilala natin, may pagkakamali. Lord, I'm sorry. Sabihin natin sa Panginoon. At anong balik tayo? Si Haring David nga, di ba, palagi nga ding may mali eh. Pero sinabi, David is the man whose heart is after God. Kasi pag nagkamali, sorry Lord, laging bumabalik agad sa ating Panginoon. Now, what's the purpose of maturing in Christ? Importante po ito mga kapatid. You know what? The purpose of maturity in Christ is discipleship. To become more like Jesus and to carry on His ministry. The mark of a matured person is to make more disciples. You see, as it with any living things, all must grow. Tayo ay may buhay. You see, kinakailangan po tayo ay mag-reproduce. You see, all living things grow, and when they reach completeness or maturity, they reproduce. Kapag ang isang bata ipinanganak, he grows up to be a baby, a teenager, an adult, and at the right time, he reproduce. At kung gusto mo niyang mag-reproduce, wala pang kapanahunan, hindi magaganap. A baby cannot reproduce, but only an adult. So, ang isang taong na-reach niya na yung completion ng kanyang buhay espiritual, he is now supposed to reproduce. And that is make disciples for God. There are changes along the way, dadaanan natin, but we have to reach that goal na tayo po ay makapagdala ng mga kaluluwa sa ating Panginoon, and more importantly,
madala natin ang mga believers upang maglingkod sa ating Panginoon. Let's take the example of a basketball game. Di ba ang basketball game? Tataka nga ako dito, sabi ko nga, si Oyin kasi mahilig manood ng basketball. Sabi ko, ba't ba palagi mo pinapanood dyan? Sabi ko, kasi lagi nilang pinag-aagawan yung bola. Ang dami naman bola sa mundo. Ba't hindi lang sila magsarili-sarili ng bola? Ba't pa pinag-aagawan niyo yung isang bola niyan? Sabi ko ganyan. And he loves to watch it. Pagkat pinag-aralan mo pala yung basketball game. So, naglalaban sila, naglalaro. Nag-aagawan sila doon sa bola. Kukunin nung isang isang grupo dito para hindi siya maka-score. Pag nakuha naman ng isa, aagawin naman ng isa, di ba? Para hindi maka-score. But you know what? Hindi nila na-fulfill the real goal. The real goal there is to make a score. Kapag kinuha mo yung bola, kailangan i-shoot mo para makakuha ka ng score. Pero kung ang gagawin ninyong dalawa ay magpapasahan lang kayo at mag-aagawan kayo ng bola, then you are not making a score. Now, the same with us. We may be calling a lot of people to come and study the Word and be saved. But we have to help them and equip them and make disciples of them so that, you see, we reproduce and they too will reproduce. So that's the purpose of maturity. We have reached that completion, that level in our lives, wherein we have to make disciples for Christ. Yan yung mga kapatid, yung nasa Matthew 28. See, kaya yung Ephesians 4:11 to 12, now this is the job of spiritual leadership, yung mga apostles, yung mga prophets, yung mga evangelists, pastors, teachers. We are to equip every believer for the work of the ministry. But first, let us help them. Tulungan natin sila. Turuan natin sila to reach that level of maturity and make them disciples. You see? And the Word of God helps us to grow. You see? That's why we cannot be babies all our life. Kaya panahon na, mga kapatid. Dalhin natin maraming tao, pero tulungan natin sila na marating nila yung level ng maturity at sila pa ay maging disciples ng ating Panginoon. Now, what are the 3 keys? Meron tayong 3 keys to spiritual growth. Oo, 3 bagay ito, 3 susi para tayo magkaroon ng spiritual growth. Unang-una, surrender. Spiritual growth, becoming more like Christ, begins with a full surrendering before God. Kaya nga ang sabi niya dito sa Mark 2:14, Jesus said, to follow me. Take a moment to reflect on that call. Itong tinawag tayo ng ating Panginoon, do we really surrender our lives to Him? Tinalikuran na ba natin yung mga gawain na hindi kaaya-aya? Ang pagsuko ay hindi kawalan ng depensa. Mandi pagsuko sa Diyos na kinikilala natin na siyang tagapagtanggol ng ating spiritual life. Na magiging pag-asa natin pagdating ng ating buhay na walang hanggan. Ang ating spiritual maturity is a commitment to surrendering kung ano mang nakatali sa atin, kung ano man yung nakapagdidistract sa atin, ano man yung nakapagdidivide sa atin from Christ. Kaya sinabi ni John the Baptist, he must become greater, I must become less, sa John 3:30. Kaya as we surrender more and more to Jesus, we focus less on ourselves, which in turn leads us towards spiritual growth. Pangalawa, mga kapatid, ay freedom. Jesus lived a sinless life. The more we consider ourselves dead to sin, sa Romans 6:11, and live a life of purity, the more like Christ we will be. Kung meron pong mga kasalanan na dapat nating hihingi ng tawad, kailangan hihingi natin tawad dito at maging tama ang ating pamamaraan sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo.
Kaya nga, our freedom from sin comes from divine help. Hindi natin yung magagawa. It is only through the Word of God. Sa Psalms 119:11, the intercession of Christ, Hebrews 7:25, and the power of the Holy Spirit that dwells in us, Galatians 5:16, that we can experience the freedom from sin that God promises. Kaya freedom from sin is a step towards maturity. Pangatlo po ay glory. Central to our understanding of spiritual maturity is answering this question. What does it mean for me to glorify God? Sa 1 Timothy 1:7 it says, "Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen." Glorifying God is our ultimate goal. It is the chief end of God. When we live for God's glory, mga kapatid, we put ourselves into the process of spiritual maturity. As we glorify God, we begin to grow. 2 Corinthians 3:18. We have to remember, my dear people of God, that we do not grow only as an individual. We have to grow also as a group. That's why body of Christ. Kaya yung tayong lahat, magkakasama tayong lahat. Let's be together, magkaisa tayo na ang bawat isa sa atin ay ma-reach natin yung level ng maturity as God has intended each and every one of us. Yung Ephesians 2:19-22, sabi ni San Pablo sa Gentile converts, you are members of God's household, built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ himself being the cornerstone, in whom the whole building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Kaya yung buhay natin ayon sa pananampalatayang ating natutunan, mga kapatid, let us grow. God works in different ways. God uses people, God uses circumstances, God uses different ways para tayo ay mag-grow. Pakinggan natin ang ating Panginoon. Makiisa tayo sa pagkilos ng ating Panginoon. Do not keep on comparing ourselves to other people, but in our own way. Let's sit down and meditate. Have I reached that level wherein God has intended me to become? See, mahalaga po ito mga kapatid. God has made us spiritually alive. And God has provided for us to grow. That keeps you in being alive in Christ. So, growth increases as we, through the knowledge of God's grace, ay pag-aralan po natin mabuti ang tungkol sa ating Panginoon. Manatili tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magkaisa tayo, sama-sama tayo nagpupuri na sa ating Panginoon. Bigyan natin ng luwalhati ang Diyos sa buhay natin ngayon at magpakailanman sa tulong ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Panginoon. At bago tayo magwakas, batiin natin ang mga may birthday. Happy birthday sa inyong lahat. Sister Clemens Toledo, happy birthday. Oh, si Brother Mario Encarnacion. Pastor Alex Kaabay. Naku, i-text si Brother Alex. Brother Rico Katabay, Sister Rachel De La Cruz, and Brother Ferdy Patulay. Happy birthday po sa inyong lahat. Maligayang araw. Maging masaya kayo. This is a special day which God has given all of you. Have a great day, my dear people of God. Happy birthday.
announcement? Yung t-shirt. May mga t-shirt. Yan, mga kapatid, baka gusto ninyong bumili ng ating anniversary t-shirt. Meron tayong kulay black at merong royal blue. Please contact Sister Jam para po sa inyong mga orders. 250 pesos for all sizes. Full payment or 150 pesos down payment is required upon order. For orders, reach out to your CSM teachers or assigned workers in your area. Sizes are posted on our FB page, extra small up to extra large. 3XL. Oo nga, laki nun Oo. Release of item is care of CSM teacher or assigned workers. Deadline of orders, November 17. Okay, mga kapatid, order na po kayo. And then meron po tayong water baptism para po sa ating Kailaway, Calo, and Mendez outreaches sa November 23 sa Sabado po yan, mga kapatid. 8 o'clock a.m. sa Joshua Barcelona's Place sa Pulo, Kailaway. Malapit lang po yan doon sa ating Kailaway outreach sa church natin doon, mga kapatid. And the repeat new song of the week, Jesus Christ, Our Messiah, composed by Sister Connie Caudilla. Have a great day, everyone. God bless. For unto us a child is born, for unto us a son is given. He will be our ruler, for the government will be upon his shoulder. For unto us a child is born, for unto us a son is given. He will be our ruler, for the government will be upon his shoulder. Oh, what a great joy he brings to all the people who wait on him, to all the people who honor him and love him with all their hearts. Oh, what a great joy he brings to all the people who honor him, to all the people who honor him and love him with all their hearts. Come, let us praise our Lord. Come, let us bow down and worship him, our Savior and mighty God, Jesus Christ, the King of Kings. Come, let us praise our Lord. Come, let us bow down and worship